Kamusta ka kaibigan? Kung nasaan ka man ngayon, nasa bahay, nasa sasakyan, naglalakad, o tahimik na nakikinig habang may hawak na kape, salamat sa oras mo. Ngayong episode na ito, gusto kong magpahinga muna tayo sa ingay ng mundo. Walang debate, walang drama, isang simpleng pagninilay lang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay pasasalamat. Isang simpleng linya, pero malalim ang ibig sabihin. Salamat sa mga biyaya, maliit man o malaki, na natanggap ko sa taong ito, 2025. Alam mo, kapag sinasabi natin ang salitang biyaya, madalas iniisip agad natin pera, tagumpay, travel, achievements o mga milestone na pwedeng i-post sa social media. Pero kung magiging honest tayo sa sarili natin, hindi naman lahat ng biyaya ay grand. Hindi lahat spotlight moment. Marami sa kanila tahimik lang. Ngayong 2025, siguro hindi lahat ng plano natin natupad. May mga pangarap na na-delay, may mga taong umalis, may mga tanong na hanggang ngayon wala pa ring sagot. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nandyan pa rin ang biyaya. Biyaya ang gumising ka ngayong umaga, biyaya ang may lakas ka pang bumangon kahit mabigat ang pakiramdam. Biyaya ang may trabaho ka man o naghahanap pa lang, kasi ibig sabihin may pagkakataon pang magpatuloy. Hindi ito romantic version ng buhay. Ito yung totoo. May mga araw ngayong 2025 na gusto mo na lang sumuko. May mga gabi na tahimik pero ang ingay sa isip. Pero heto ka pa rin, nakikinig, humihinga, nagpapatuloy. At minsan, yun na mismo ang biyaya. Aminin natin, hindi araw-araw grateful tayo. Minsan mas mabilis pa nating mapansin ang kulang kaysa sa meron. Bakit sila may ganito, ako wala? Bakit ang bagal ng progress ko? Bakit parang lahat umaangat? Ako parang nakapos. Normal yan. Tao tayo pero subukan mong balikan ang 2025 mula umpisa. Tanungin mo ang sarili mo, saan ako pinakanahirapan? At paano ako nakasurvive? Doon mo makikita ang biyaya. Baka hindi ka man yumaman pero lumakas ka. Baka hindi man naging malinaw ang direksyon, pero mas kilala mo na ang sarili mo ngayon. Baka may nawala, pero may natira, at iyon ang mahalaga. Minsan, ang biyaya ay kasing liit ng isang kaibigang biglang nag-message ng kamusta ka? Isang tahimik na umaga na walang nagmamadali sa'yo. Isang tawa na totoo, kahit saglit lang. Isang gabing mahimbing ang tulog mo matapos ang mahabang araw. Hindi ito headline material, pero ito ang bumubuo sa buhay. At kung iisipin mo, kung wala ang maliliit na biyayang ito, baka matagal ka nang napagod. May isang realization akong gustong i-share sa'yo. Hindi lahat ng biyaya ay may kasamang saya agad. Minsan may kasamang sakit, minsan may kasamang luha. Pero sa paglipas ng panahon, may intindihan mo kung bakit kailangan mong pagdaanan iyon. May mga karanasang akala mo parusa, pero pala paghahanda. May mga taong akala mo forever, pero pala lesson. May mga panahong akala mo wala ng pag-asa, pero doon ka pala hinuhubog. At kung nasaan ka man ngayon sa 2025, ibig sabihin may dahilan pa kung bakit ka narito. Kaya ngayon, gusto kong imbitahan ka, kahit sandali lang, huminga ka ng malalim, isipin mo ang isang bagay ngayong taon na pinasasalamatan mo, kahit maliit, kahit simple. Hindi mo kailangang i-post, hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba, sa sarili mo lang. Dahil kapag natutunan nating magpasalamat sa maliit, mas nagiging handa tayong tumanggap ng mas malaki. Kung pakiramdam mo ngayon na parang kulang ka pa, gusto kong ipaalala sa iyo ito. Hindi ka huli, hindi ka talo. Hindi sayang ang taong 2025 mo. Bawat araw na pinili mong bumangon, iyon ay tagumpay. Bawat beses na pinili mong maging mabuti kahit mahirap, iyon ay biyaya. At kung ngayon mo lang naramdaman ng gratitude, okay lang. Hindi ito competition, ito ay paalala. Kaya sinasabi ko ito ng buong puso. Salamat sa mga biyaya, maliit man o malaki, na natanggap ko sa taong ito 2025. Salamat sa mga araw na magaan. Salamat din sa mga araw na mabigat dahil doon ako natuto. At higit sa lahat, salamat sa iyo kaibigan,
sa pakikinig, sa pagsama at sa pagiging bahagi ng espasyong ito. Kung nakarelate ka sa episode na ito, huwag mong itago sa sarili mo lang. I-like mo ang episode na ito, i-share mo sa isang taong kailangan ng paalala. At mag-subscribe ka para mas marami pa tayong pag-uusap na totoo, makabuluhan at para sa puso. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ito ang kaibigan mo. Nagpapasalamat, nagpapatuloy at naniniwalang may biyaya sa bawat araw. Maraming salamat at ingat ka palagi.